Si JV Ejercito ay disimayado sa nangyari nitong mga project ni dating Pangulong Duterte na itong build na hindi pinunduhan itong pagdating na sa administrasyon ni Bongbong Marcos. At ito na ngayon yung kanyang pahayag na ay hindi daw siya masaya sa nangyari ngayon kasi nga napag-iwanan na tayo sa karating nating bansa, lalo dyan sa may Southeast Asia, kagaya nitong Vietnam, na itong Vietnam naman ay di hamak naman na mas okay tayo dyan. Pero ngayon ay ang Pilipinas ay nasa buntot na, anino na lang tayo ng Vietnam. Kaya taka naman ako sa alaga ko na uminom pala ng tubig sa swimming pool. Kaya siya ngayon dismayado nga dahil itong mga dating pinakamalaking programa o pinakamalaking project ni dating Pangulong Duterte, itong mga light rail, itong mga di lang light rail itong mga malalaking project na sa mga yung train dito sa may papuntang Pampanga, at ito naman papuntang Bicol, yung Mindanao Railways, pa yung mga dyan, yung subway. Ito ho yung mga project dapat ni dating Pangulong Duterte na dapat tapusin ito sa ni Pangulong Duterte, ni Pangulong Bongbong Marcos, pero hindi to tinuloy, hindi to pinunduhan. At sabi nga niya nito ay nagbigay sila ng 200 million each project para naman, sabi niya, pag mayroong mga right of way, pwede nilang kahit man papaano ay mabayaran nila yon. So ito yung video niya na in-interview siya dito, na dismayado talaga siya. Dismayado si Senador JV Ejercito sa pagkakabimbin ng mga malalaking railway projects sa ilalim ng Administrasyong Marcos na anyay nagpapabagal sa pagsulong ng bansa at pagsasakatuparan ng mga proyektong nasimulan sa Build program ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang balita. Ayon kay Senador JV Ejercito, tila nabalam at napabayaan ang mga malalaking infrastructure project na isinusulong sa ilalim ng Build program ng Administrasyong Duterte. Partikular na ang South Long Haul Railway patungong Bicol at ang Mindanao Railway System. Sa isang press briefing, sinabi niya na kung mabibigyan ng pagkakataon ay papaabot niya mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagkadismaya sa usad pagong na implementasyon ng mga proyektong ito. I'm hoping that itong last 3 years, ang daming political noise, ang daming ganap ngayon, but doon ako frustrate kasi we have a lot of catching up to do. Ang dami nating problema, ang dami nating kailangan gawin para makahabol sa ating mga Asian neighbors, para maging attractive. Aniya, mahalaga hindi lamang sa konektibidad, kundi bilang pundasyon para sa paglikha ng trabaho at mas maraming oportunidad ang mga proyekto gaya ng North-South Commuter Railway o NSCR, Metro Manila Subway, Mindanao Railway at PNR South Long Haul. Kaya po nung nasil po yung NSCR and the Metro Manila Subway with Japan, lagi po ako nakasama doon and I was a witness. Na-excite po ako kasi ito na yung di ba? At least mangyayari na. On the hindsight, 1998 panahon pa ng President era, North Rail, South Rail, we lost already almost 30 years. Sabi ng Senador, sa unang taon ng Administrasyong Marcos ay umaasa siyang ipagpapatuloy ang momentum na nasimulan sa ilalim ng slogang Build Better More. Actually, nasiro yan sa budget na nga for last year. Coming from the House, wala na zero budget. Nilagyan ng Senado yan ng at least 200 million each for the project management office to continue na at least magtuloy-tuloy yung monitoring, yung studies, yung monitoring ng right of ways, na kung may sakaling meron ng entity na mag-take over, ready na tayo. Giit niya ang mga gitong proyekto ang tunay na long-term investment ng bansa. Bukod sa infrastruktura, nagpahayag din si Ejercito ng paghihinayang sa maagang bangayan sa administrasyon. Ang aga ng bangayan sa administrasyon na ito, 1.5 years, 2 years, nagsimula na ang bangayan. Nanghinayang ako doon sa momentum, with the biggest mandates ever received by both the President, the Vice President. We were off to a good start. Ang ganda ng goodwill. Kaya lang napaaga yung bangayan na ito, humantong na nga po tayo sa magkakaroon na ng impeachment.
Sa huli nananawagan si Ejercito na sana'y matapos na agad ang issue ng impeachment para naman muling matutukan ang mga totoong problema ng bansa. Ang worry ko rito, yung sabi ko nga, Vietnam is already leaving us. Nakalamang na sila ng ano. They're doing all the right things. Habang tayo nakastagnate. Ang laking sayang nga naman talaga kung bakit na naman nga to dito tinuloy ni Bongbong Marcos. But ang inuna kasi nito ni Bongbong Marcos ay yung mga ayuda-ayuda. Ay hindi naman talaga yun dapat ang priority niya. Kasi kung matino ka naman, kung okay yung pag-iisip mo, yung mga ayuda, nandyan naman yan. Hindi naman pwede na, hindi talaga natin pwede na ayudahan. Pero ang pagkakamali kasi nito sa House of Representatives, ito sa Pilipinas ay pati may mga trabaho, binigyan pa ng ayuda. Yung mga minimum wage daw or below minimum wage, ay binigyan nila ng ayuda pa din. So, sinong talo niyan? Di ba tayong mga tao na nagtatrabaho ng patas, normal ang ating trabaho, nakipaglaban tayo sa init, araw, natatraffic tayo, umuulan, binabaha tayo. Samantala yung iba dyan, nag-aantay na lang ng ayuda. Kagaya doon ng AKAP, yung AX, yung TUPAD, ano-ano pa yung mga, yung mga ayuda ni Bongbong Marcos na para daw di magutom ang mga Pilipino. Mali siya Kung trabaho ang kanyang ginagawa kasi niyan, hindi magugutom talaga ang mga tao. Kasi kahit papaano, may sweldo Ang ayuda, mag-ayuda ka lang 5,000, pinakamalaki na yung ayuda na yung 5,000, gastusin mo lang yan sa 2 araw. Wala na. Gutom ka na naman ulit. So ang mga tao rin hindi nakakaintindi, tuwang-tuwa sa ayuda. At itong ayuda ngayon, ito nagpapaubos sa pera ng kaban ng bayan. Kasi napupunta, dapat yan sa mga malaking project yan. Bilyon yung napupunta sa mga ayuda-ayuda. Kung para sa inyong kaalaman, yung mga pera na yan, kung ginawa niya ni Bongbong Marcos ay ginawa dito sa mga malalaking project, pinunduhan yan, ang laking ginhawa dapat yan. May mga malalaking businessman na magtayo para negosyo sa Pilipinas kasi maganda na transportation Dito sa ibang bansa, sa totoo lang, dito sa itong Spain, hindi naman to, hindi naman to lagi, nakikita ko dito, hindi naman talaga to, super yaman na bansa tong Spain. Mayroon naman din dito mga tao dito nag-antay lang din ng ayuda. Kaya lang, timing ang gobyerno dito magbigay. Sa korupsyon, mayroon din naman ditong korupsyon. Ang korupsyon naman kahit saan naman yan talaga At ang problema lang sa atin kasi ang korupsyon, nagiging cancer na at sobra-sobra ang pagkukurap ng mga taong bayan. Hindi taong nasa gobyerno. Kaya ang taong bayan, talo talaga. Hindi yun ang taong bayan, tinitingnan ng gobyerno kung tama ba yung ginagawa nila. So ito ngayon ang nangyari sa atin na yung mga ganyan korupsyon. Sobra-sobra Kaya di gid ta mo asinso bisan pag-unsaon na panguliksyon sa mga buwis, pero ang mga mandurugas nga mga dagko kay negosyo, di mo bayad og sakto sa buwis, di wala, useless lang gihapon. Ay nako naman, si Bongbong Marcos wag gid sila wa ka teknik ba. Unsaon ganit. Tapos kini si JV Ejercito, nakaramdam na talaga sa problema. At ito pang pinoproblema nila ngayon, dapat ito yung unahin na matugunan ng gobyerno itong mga malalaking project nga. Kasi pag ito natapos, sobrang saya ang Pilipinas. Imagine mo yung dito sa may Clark, magti-train ka pabalik ng Maynila. Ang ganda ng project na yan. Papunta kang Bicol, babalik ka ng Maynila, magti-train ka na lang. Tapos ang Mindanao Railways na, yun ang kauna-unahan na railway sa Mindanao na panaginip ni dating Pangulong Duterte. Ngayon hindi na matuloy yan kasi wala kang pundo Ano ba naman yung 200 million ang ibibigay dyan sa Senado tapos sa House of Representatives wala ni piso dyan na nilagay nila. So sinong talo nito? Tayo. Tapos ang mga tao nito sobrang proud kay Bongbong Marcos nga ganito. Anong ang ginawa ni Bongbong Marcos ngayon sa kanyang administrasyon para makita natin na yung ang kanyang administrasyon talaga itutok talaga sa ganitong infrastructure sa ating bansa. Nga talaga tayo. Tapos makagawa lang ng kunting bagay lang, sobrang parang ang laki niya ng achievement yun.
kulira kang Marcos ka. Ano bang achievement niya na makukuha dyan? Wala. Nakakaawa talaga tayong Pilipinas. Manibago ka. Sobra kang manibago pag gagaling ka sa ibang bansa. Tapos sasakay ka sa mga public transport o public vehicles dyan. Sasakay ka sa mga karag-karag. Isa pa, sobrang traffic. Init pa yung mga sasakyan na kunyari naka-aircon ka. Hindi naman totoong aircon. Ang dami mong ano, tapos sasakay ka sa MRT, LRT sa diyan sa may ano sa EDSA nung pagbakasyon last year. Yun, Diyos ko po, ang pila ang haba. Pag akyat mo pala ng hagdanan, makikita mo na yung pila. Tapos wala sa ayos. Kaya ito yung mga senador ngayon na dapat suportaan natin to. Ito si mga ehersito, ito mga Jinggoy Estrada. Okay naman to. Although hindi naman sila ganun kagaling na mga senador, pero mayroon silang pananaw talaga sa mga tao. Mayroon silang pananaw sa mga ordinaryong tao. At dapat ganyan ang mga senador. Yung sabi nga, ito na naman, sasabit na naman tayo sa impeachment nito. Na imbis na itong trabaho natin ngayon, mag-iba na kasi 3 years na lang ang natitira ni Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon. Wala naman talaga ni isang infrastructure talaga na natatapos. Sa halip na yun na ituloy na lang niya yung kay dating Pangulong Duterte na mga malalaking project. Ang ginawa niya pa, binuburo. Hindi niya binigyan ng hindi niya binibigyan ng mga hindi niya binigyan ng budget. So ano mangyari yan? Tigil talaga. Ay naman, sayang nga naman talaga. Tayo kasi mga Pilipino, di ko maintindihan kasi sabi na sobrang galing. Oo, sobrang galing tayo sa magpagnanakaw. Sa galing na sa diskarte, wala ang gobyerno natin ngayon. Utang ng utang na lang. Tapos, kasi ang utang ngayon, isa pa yan. Nababalitaan natin. Ewan ko lang kung sa inyo kung nakikita niyo yung utang sa Pilipinas ngayon na sobrang lumubo. Na lumaki pa yan na walang pandemic. 3 taon pa lang si Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon pero ang utang niya grabe. Tapos, ang mga project na napaka-importante dati na kay build na yan. Tapos pinalitan niya ng ano ba yan? BBM din ang labas build more. BBM. Ba't ang hilig mong dalhin yung mga ganyang mga abbreviation ng pangalan mo? Wala ka na nga nagawa. Hilig mo pa mag-abbreviation na sa mga ganyang programa mo. Wala ka namang ginawa. Animal mo, Marcos. Kulira ka talaga. Yung kay dating Pangulong Duterte, mayroon ba nakalagay doon na Duterte program? Wala. Build. Yung 3 B na yun ang niya. Ang ginawa niyang parang pang-attract para magkaroon ng mga malalaking project. Kaya nga tayo nagkaroon ng subway ngayon. Kaya ang subway, ayan, binawasan ang tuwing budget niyan, hindi yan kumpleto ang para dito sa may tawag nito, subway na yan. Kaya ang target nito subway na to, dapat itong taon na to may partial na yan na mangyayari na mag-open na ng mga station. Itong taon, bago matapos ang taon na to. Kaya lang hindi matuloy yan. Dapat by 2028, operated na talaga yan. Kung di man fully operated yan, halos siguro mga 90% pwede na yung mag-ooperate na yan. Kaya lang hindi na. Kailan ba yun? May nabanggit ko sa mga vlog, hindi ko lang matandaan yun kung kailan, nung pag-upo pa lang ni Vince Dizon, mayroon yan. Na imbis na 2028, magkaroon ng partial pa o hindi pa tapos talaga. Parang mayroon na mag-o-open talaga. Kaya lang, hindi matutuloy yun. Parang nausad pa by 2030. Parang ganun, 2030. Ang mag-partial pa lang yun, hindi fully operated yan ang subway na yan. Ang subway sa Pilipinas, dito, ito yung lugar namin na kung saan kami, maliit na syudad to i-compare sa Maynila. I-compare to ang Metro Manila o Mega Manila. Maliit ito, pero may subway. Maniwala kayo, subway dito meron. Kasi dito talaga, inuuna yung pagplano kung paano dadami
itong mga population na to, kailangan talaga ng mga public transport. Mayroon tawag pa ditong may mga train. Ang maganda kasi talaga dito, mga train. Mga yan, subway na yan, mayroon dito yung imagine dito mula dito sa Seville papuntang Madrid, may train ho yan. Halos ilang biyahe yan, araw-araw yan, puno ang train. Although di naman sa oras-oras. Kaya lang, sa mode of transport, ang layo sa Pilipinas. Malayo. Kaya sa atin, hanggang ngayon, pag hindi talaga tayo kikilos din sa presidente na yan, wala mangyari talaga kay Bongbong Marcos. Patay tayo dyan sa administrasyon na to. Ayan ang buwan, no? Kita nyo yung buwan. Anong oras na ito? Alas 10:30 na ng gabi. Ganito yung paligid namin. Ayan. May ilaw lang, nakaharap ko. So, ayan, yung di masakop sa ilaw. Pero maliwanag pag ganitong oras dito, pag sa summer, maliwanag yung paligid.